Please allow me to read yung aking passage kanina sa aking morning devotion. Hango sa Jeremiah chapter 7 verse 23. But this is what I commanded them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and you will be my people, and you will walk in all the way which I command you, that it may be well with you. May the Lord bless the reading of His Word. So dito natin makikita yung dalawang bagay, dalawang utos at dalawang pangako ng Panginoon. Ang unang utos niya ay ito yung mensahe niya doon sa mga Israelita nung time na si Propeta Jeremiah ang nagbigay ng kapahayagan sa mga Israelita noong araw. Ang utos niya una sa lahat ay obey my voice. Sundin niyo ang aking tinig. Yun po yung unang utos ng Panginoon. At ang pangako ay ang sumunod na bahagi ng talata. Ang sabi niya rito, I will be your God. Ako ang inyong magiging Diyos. At ang sumunod naman sa parehong talata pa rin, makikita natin yung sumunod naman na utos. You will walk in all the way which I command you. So ibig sabihin po noon, susunod kayo sa lahat ng daan na aking iniuutos sa inyo. Yun po yung pangalawang utos. At ang pangalawang pangako ay makikita po natin that it may be well with you. So napakaganda no na dito sa isang talatang binasa natin, dalawang utos, dalawang pangako. Pero ang pinakamaganda roon yung sabi ng Panginoon that I will be your God. Kasi kung siya ang Diyos natin, sino pa ba ang pwedeng kumalaban sa Kanya? Sino pa ba ang pwedeng tumiligsa sa Kanya? No? Siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya yung simula at ang katapusan. Kaya harinawa yun ang tumimo sa ating puso na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, wala na makakatitinag sa atin. Not even death, not even Satan, not even anything. Walang makatitinag sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang paalaala po ninyo sa araw na ito, Panginoon, sa amin, na kung kami po ay tatalima sa inyo, na kung kami po ay magpapasakop sa inyo. Tunay nga po, Panginoon Amang Banal, ay ipagkakalob po ninyo hindi po yung second best, O God, but your only best for us. Maraming salamat, Panginoon. At harinawa, Panginoon, sa araw na ito, na sa aming pagpapatuloy na aming pong aralin, tulungan niyo pong bawat isa. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng puso habang ang lahat ng mga aralin, Panginoon Ama, ay titimo sa puso ng bawat. Maraming salamat, inaangkin namin, Panginoon. Patuloy ang inyong pong presensya at even, Lord God, ang katugunan mo ng aming pong mga panalangin. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once more, good morning at dito na tayo ngayon sa sumunod na bahagi po ng ating discussion at tayo nalalapit na magtatapos sa ating topic ng anatomy and physiology. Ano po? At tayo ngayon ay nasa digestive system, kaya lang tulad nung nakita nyo kanina, meron tayong quiz ng kaunti. No? Evaluation natin doon sa ating naging discussion kahapon about the respiratory system. So meron tayong katanungan dito, ano ang nangyayari kapag ang diaphragm ay nag-contract? Ibig sabihin po ng contract, ibig sabihin po noon ay naging stiff po siya. No? Ang diaphragm po natin, tulad nung binanggit natin kahapon, ay ang hugis niya para siyang parachute. Pero the moment it contracts, ibig sabihin nung naging stiff siya, bumaba po siya ng ganoon, ang tanong, ano ang nangyayari? What happens? And if you remember, yung diaphragm po ay accessory organ po ng ating pong respiratory system. Ayan. So ang choices ng ating tanong dito ay ang sumusunod.
kapag nagkaroon ng constriction o ng contraction, I should say, ang mangyayari ay pipilian po, papasok po yung carbon dioxide. Ang sunod naman, either papasok yung carbon dioxide or ang carbon dioxide naman po ay lalabas. Okay? And then, ano pa po? Oxygen ay papasok. And then, ang pinakahuli is none of the above. So, mamili po kayo ng inyo pong sagot. Ang inyo pong code para po kayo makapag-participate ng ating pong quiz sa araw na ito ay pakikiin nyo po ang code number 47244887. Ulitin ko po, code number 47244887. Ang tanong dito, ano ang nangyayari kapag ang diaphragm ay nagkakaroon ng contraction? No, ibig sabihin naging stiff po yung ating pong diaphragm. Okay, so far merong tatlong sumagot. Ang kanilang kasagutan ay oxygen comes in. What about the others? Right now, you are 26 in the class. So, I would expect at least mga 50% to 60% ang sasagot po sa inyo. Huwag kayong sumagot po sa ating pong sa inyong sa ating Messenger GCash sa group chat. GCash siguro may hindi pa nagbabayad. Okay. And then of course wag naman dito sa ating Zoom. Ayan, ang pagsagot po ay nasa inyong menti.com, Mentimeter, menti.com using the code number 47244887. Ayan. So ano ang nangyayari kapag yung diaphragm po ay nagkakaroon ng contraction? Pag sinabi nating contraction, ay nagkaroon po siya ng yung stiffness, yung pagtigas po niya, no? Bumaba po siya, bumaba po yung ayos po ng ating pong diaphragm. So ang choices, ang carbon dioxide ay pumapasok. Ang sumunod ay ang carbon dioxide ay nailabas, expelled. Ang sumunod naman ay oxygen ay pumasok. At ang panghuli ay none of the above. So ibig sabihin po nun, walang nangyayari. Okay, game. So far we have 5. Sir. Sige po, mamaya lang po yung mga visually impaired, mamaya lang po kayo mag-voice kasi sumasagot pa po yung iba. Pakinggan lang muna natin, tayo muna natin yung sagot ng iba and then we'll ask you later. Okay? So ayan, muli, no? Ang sabi ng mayroong tatlong sumagot, pumapasok yung carbon dioxide. Yung 5 naman ang sumagot, ang oxygen ay ang pumapasok. Instead of carbon dioxide, oxygen ang pumapasok. So we have 8 input at the moment. Like what I said, 25 po tayo. What about the others? Ano po inyong sagot? Hinihintay ko po yung inyong sagot. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ulitin po natin to be able to participate. Pakikiin nyo po sa inyong menti.com, the one that you can see in your cell phone. Ang code number 47244887. Ayan. I'm still awaiting for your reply, for your input. So far, 8 pa lang po. What about the others? Nasaan po kayo? Nasaan na po yung iba? You are 26 in the class right now and I expect you to participate in our activity. Hindi ako makapasok, sir, sa empty. Sino po? Bakit empty? Si Raymond. Remark, hindi kayo makapasok sa menti.com? Hindi ko kasi na
dito nakikita. O, yun nga po. O, hintayin nyo lang po mamaya. Yung iba po kasi, karamihan po kasi cited yung so I expect them to participate. Okay, apat na po yung nagsabi po na kapag ka nagkaroon ng contraction ay pumapasok po yung carbon dioxide. Sige pa po, I'll give you another 60 seconds, 1 minute before we continue mamaya sa ating gagawin. I expect everybody in this class right now, those who are present to participate except lang yung visually impaired, no, because they could not read kung ano man yung natin nasa slide. Okay, bumaba po yung ating carbon dioxide comes in, dumami po yung oxygen comes in. So ang tanong po rito, ano po nangyayari kapag nagkakaroon po ng contraction? Remember yung sa ating pag-usap ng ventilation, the process of ventilation, inhalation, tsaka expiration, things like that, no? And then yung role po ng ating diaphragm. At ang diaphragm po natin ay may tuturing po siya na accessory organ. Wala po siyang direct na may kinalaman sa paghinga, pero malaking bagay din po siya sapagkat siya po yung nakakatulong sa yung paghinga. Okay, so the question again, what it is or what happens when the diaphragm contracts? Okay na, so I cannot wait for the others magpa-participate. So ang ating tamang sagot ay, sige, pabigyan natin yung mga visually impaired. Ano yung inyong sagot? Kapag nagkaroon ng contraction ng ating diaphragm, ano paglabas yan sir ng carbon dioxide sir, Revy. Kasi nagko-contrast siya, nag-i-exhale. Okay. So ang sagot ni Raymond, kapag nagkaroon ng contraction ay lumalabas yung carbon dioxide. Tama ba yung sagot mo, Raymond? Yun ba yung sinabi mo? Yes sir, lumalabas na. Yung pag-i-inhale, pumapasok yung oxygen. Okay. Pero ang ating tanong dito has something to do, may kinalaman po sa sa diaphragm. Yun po yung ating pinag-uusapan. Anyone else? Sa mga visually impaired? Anyone else aside from Raymond? Ano pa po yung sagot nyo? Sige, sa mga visually impaired, ano po yun yung sagot kapag nagkaroon ng contraction ng ating diaphragm? Natutulog din iba. Maaga pa po. So, ang tamang sagot ay pag nagkaroon ng contraction, bumababa yung ganon, naturalmente, nagkakaroon po ng vacuum. Okay? Pag nagkaroon po ng vacuum, that means, anong susunod? Natural, kasi may vacuum, papasok yung hangin. At ang papasok na hangin, hindi po carbon dioxide, oxygen po na hangin. Oo. 'Di ba? Ano ang yung process of ventilation natin? Pag nag-exhale po tayo, yung hangin ay lumalabas, yung hangin na lumalabas ay carbon dioxide. Puno po 'yun ng carbon dioxide. Okay? So, balikan natin yung diaphragm. Pagka ito yung hugis ng diaphragm, tulad ng sinabi po natin, ang kanyang illustration po ay parang parachute. Yung parachute na yan, kung bumaba yung parachute na yan, naturalmente, papasok yung hangin, no? Kasi nagkaroon ng vacuum. Pag bumalik sa dating ayos yung parachute, humugis parachute sa uli, ipupush out niya yung hangin. Pero sino pong lumalabas? Anong hangin ang lumalabas? Yung hangin na puno ng carbon dioxide. Yun po yung lagi nating tandaan. When the diaphragm contracts, the oxygen comes in. When the diaphragm returns to its original position na parachute, the air is expelled, pero yung air na lumabas ay carbon dioxide.
Ayun po yun. Kaya yun yung lagi yung tandaan ano po kasi yung malaki po ang pagkakaiba nung ano. I think there was only a little confusion, no? Ang carbon dioxide po hindi po yan pumapasok sa katawan po natin o hindi natin pinapapasok. Hindi po yan kailangan ng ating katawan. Kasi kumbaga sa sasakyan, no, yung mga nagmumotor diyan sa inyo, yung or yung may sasakyan, may kotse sa inyo, ang inilalabas ng tambutso natin ay carbon dioxide po yan. Okay? Hindi po yan pumapasok sa ating sasakyan. Otherwise, pag pumasok po yan sa sasakyan, magkakaroon ng impatso. Ang tawag ba nun? Magkaroon ng indigestion. Kumbaga sa katawan ng tao. Okay? So tuloy po tayo. Ngayon, sa araw na ito, yung ating tatalakayin ay patungkol sa digestive system. Ano po ang digestive system? Ano bang meron? Okay. So sa ating chat room ay sumagot si Jacqueline. Sabi niya, when the diaphragm contracts, it helps you breathe. Tama po yun. Tumutulong po ng paghinga. Pero yung tanong po natin, ano po ang sa choices, ano po yung alin doon ang sagot nyo? Ang carbon dioxide pumapasok or carbon dioxide lumalabas? So ang sagot natin po, ang carbon dioxide ay lumalabas at ang oxygen ang pumapasok. Okay. Yan ang sagot ko kanina, sir. Ano po? Yan ang sagot ko kanina, sir. Yun ba yung sagot mo kanina? Yung letter B. Hindi. Ang ating oxygen ang pumapasok. Tama, di ba? Hindi po. Yung anong sagot ko kanina, sir, yung pag-i-inhale, yung oxygen pumapasok, yung pag-exhale, yan ang yung contraction, pag carbon dioxide ang lumalabas. So anong sagot mo kanina? Carbon dioxide. Ang sagot ay oxygen comes in. Ayun ang mali. Oxygen comes in. Pagka nagkaroon ng vacuum si diaphragm, si oxygen pumapasok. Okay? Iba naman pong usapan yung pag-expel, lalabas si carbon dioxide. Talagang lalabas si carbon dioxide. Pero ang ating tanong ay patungkol sa anong nangyayari pag si diaphragm ay nagkakaroon ng contraction. No? Okay. So, kaya ang tamang sagot po ay oxygen comes in. Ayun po. So, tandaan lagi natin po yung mga tanong kasi maaring sa tingin natin tama yung ating assumption pero huwag tayo mag-rely dun sa assumption po natin, ha? Tingnan po natin kung ano po ang tinatanong at paano po yung ano bang ibig sabihin, ano bang tinutumbok ng tanong. Yun po yung danger minsan na magkaiba yung sagot natin kasi iba yung nasa isip natin. Pero yung tanong ay hindi na tumutugma doon sa ating nasa isip. Okay? Sige po. So yun po ang tinatawag natin na analysis, no? Kaya kailangan medyo mag-analyze tayo. Pag nag-analyze tayo, i-base natin yun doon sa tanong. Huwag natin i-base doon sa ating alam na sagot. Kasi magkakalayo po yung dalawa. Kaya tuloy po tayo ngayon sa ating may pumapasok. Kanina pa may kumakatok sa tindahan. Ano ang digestive system? Okay. So anybody, ano ang digestive system? In your own words, huwag niyo pong basahin. In your own words. Sige, tuloy. Raymond. Ano siya, para siyang isang accessory organs na involves organs na digestive system na nag-involve para sa doon sa tawag nito, pagda-digest ng mga small parts na component. Yes. Okay. So, pero medyo lumaktaw ka ng konti, dumiretso ka sa accessory, ano po. Pero tama din po yung mga sinabi mo, nasa process po siya. Andali, medyo may nawawala ako dito ng slide. Okay. So ang sagot sa tanong ay the digestive system
is a group of organs responsible for breaking down food, absorbing nutrients, and eliminating wastes. Okay, ulitin ko po noon, yung sinabi natin, siya po ay may kinalaman sa process, no, pagdurog-durog ng ating pagkain na kinakain, and then ina-absorb po siya, at yung mga nutrients na naidulot po doon sa process po ng pagkain, and eliminate din po niya yung mga waste material, yung mga basura sa ating katawan. Okay, so yan, tumbok ko yung sinabi po ni ni Remark kanina, no? It includes organs such as the mouth, the esophagus, stomach, small intestines, large intestine, and glands such as the pancreas. Okay. Ayun. It includes organs, naulit. At yung sumunod na nabanggit kanina is about the accessory organ, katulad po ng ating atay, ng pancreas, at ng gallbladder. Himay-himayin po natin. Tingnan po natin. Okay. So, dalawang division po yung ating digestive system. Ano po ng division? Ang unang division, ay yung tinatawag na alimentary canal. Okay? Alimentary canal, or sometimes called as the digestive tract. So ano po yon? Ang digestive tract or alimentary canal, ito po yung major po na daluyan po, no, na pagdaloy po ng ating pagkain kinakain na nagsisimula sa ating bibig. And then dumiretso sa ating esophagus. Yun po yung food na yung vessel po na yan, o daluyan po ng pagkain. Then tutungo dun sa ating tiyan, sa stomach, and then the intestine, and eventually, finally sa anus. Ang sumunod naman ay may tinatawag tayong accessory. Yung accessory organ natin under sa digestive system ay ang mga sumusunod. We have the liver, pancreas, and gallbladder. Ano po yung ginagawa po nila? Sila po yung nagsisecrete ng mga hormones, no? Ito ay uri ng chemical sa ating katawan, at tumutulong po siya sa pag-digest ng pagkain. Ibig sabihin po noon, tumutulong po silang tunawin yung mga pagkain na kinakain po natin. Okay, so tulad na banggit natin, under the alimentary canal, we have the mouth, at yung ating bibig is tinuturing po yan, o tinatawag po yan cavity, no, sa likuran po ng ating labi. And then mayroon siyang dalawang uri po, by the way, ng pag-process o pag-digest sa ating bibig pa lang po, no? Ano po yung dalawa na yon? Meron tayong tinatawag na mechanical. Pag sinabing mechanical, ito po yung literal na pagdurog ng ating ngipin ng mga pagkain kinakain po natin. However, kapag nadurog na po, mayroon pong sumunod naman na digestive process. Ano po yung type of digestion na yan? Ito po ay ang pagtunaw ng pagkain sa pamamagitan po ng chemical. So ito po ay uri po ng mga enzyme, no, nasa ating bibig, na siya po yung tumutulong po na tunawin, no, yung pagkain na kinakain. Kaya po mayroon pong sense yung sinasabi po ng mga health experts na kapag kumakain daw po tayo, kailangan po natin i-masticate na maayos. No? Ibig sabihin po nung nguyain natin na maayos yung pagkain na kinakain po natin. Wag po yung minsan yung narinig natin, 'di ba, yung sinasabi ng iba na pag kumain daw hab-hab, no? Pag sinabing hab-hab, talagang ano lang, no? Talagang parang mukbang ba yung tawag noon, no? Yun, delikado po yun. May namamatay po noon, no? Kasi hindi po napaprocess, hindi po na-digest na maayos yung pagkain. Kaya pag tayo kumakain ng yung minamasticate natin na maayos yung pagkain, tinutulungan natin yung ating pagkain na kinain na matunaw dito pa lang sa ating bibig using the enzymes that our mouth produces, no, sa pamamagitan po nating saliva. Kaya po tingnan po natin sa mga kultura po, kung mapapansin niyo po yung mga Hapon, no, ako I had this personal experience sa Japan mismo. Ang mga Hapon, pag kumakain po sila, talagang they take time, no? Yung ganun po, talagang ginunguya nila na maayos yung pagkain, no? Hindi katulad ng ibang kababayan natin minsan talagang hab-hab talaga, ano po.
Kaya yun po yung wisdom na kailangan dahan-dahan yung pagkain natin, yung ngayon yung pagkain natin upang sa gayon ay sa bibig pa lang natin ay matutunaw na, no, yung ating pagkain na kinakain. Ang sumunod naman ay yung pharynx. So ito po dito po yung pharynx. Ano po yung pharynx? The pharynx is we can find at the back of the mouth, no? So sa ilalim po ng ating pong bibig, no? At tumutulong po ito siya na ma-digest, ma-swallow. Ano ibig sabihin ng ma-swallow? Ibig sabihin nun ay mailulun, lunok yung pagkain na kinain po natin. Pagkatapos nating nalunok, didiretso na yung food doon sa ating esophagus. Ang esophagus ay isang tubo na kung saan ay elongated, no? Mahaba po yan na organ sa ating digestive system at ito ay kumukonekta mula doon sa pharynx na kung saan ay nalunok yung pagkain at didiretso doon sa ating tiyan, the stomach. Okay, ano naman po yung stomach? Yung tiyan natin. Ano po? The stomach is a muscular pouch. Pag sinabing muscular pouch, isa siyang muscle, isa siyang muscular organ na imbakan po ng pagkain nating kinain, no? It's a pouch. So doon po yung unang lalagak yung pagkain kinain natin. At meron siyang tinatawag na involuntary muscular contractions. Ano po yung muscular contractions na yan, no? Yun po ay gumagalaw din po, no? Involuntary meaning to say hindi tayo conscious, we do not know, it's happening, nangyayari po yan. Kinokontract niya po yung mga pagkain kinakain natin at gamit po dyan yung mixture po ng acid at iba pang mga digestive enzymes. So kung ating matatandaan, yung ngipin natin, yung bibig natin, mayroong enzyme na nagda-digest ng pagkain at yung ating tiyan din po, mayroon din po siyang enzyme na tumutulong po na i-break down yung pagkain kinain po natin. Ang sumunod naman from the stomach, which is a muscular pouch, didiretso na yung food, yung pagkain na yon dito sa ating small intestine. Okay, ano naman po yung small intestine? A small intestine is a tube-like organ that connects the stomach and the large intestine. Ibig sabihin nun, sa pagitan po ng ating tiyan at ng ating large intestine ay ang small intestine. Ang haba po niyan ay 20 feet, no? 20 feet. 20 pi ang haba po niyan at it folds, no? Talagang ang ganda ng pagkanya-fold niya sa ating abdomen. At yan po ay binubuo ng 2 o 3 bahagi, no? 3 seksyon. Una sa lahat yung duodenum, pangalawa jejunum at yung pangatlo ileum. Okay, ano po yung duodenum? Ito po yung unang daanan po ng pagkain na sa ating small intestine. This is the duodenum over here, and then yung parang tawag nun, across is the jejunum, and then yung bandang pinakahulihan ay ang tinatawag na ileum. Ulitin natin, mayroon pong 3 bahagi yung ating small intestine. We have the duodenum, we have the jejunum, at saka yung ileum. Ayan, so to better illustrate, hindi na po yan. Large intestine na pa pala to. Okay, ang sumunod ay ang tinatawag nating large intestine. Ito na ngayon yung ating illustration. Okay, pag sinabing large intestine, talagang malakihan na siya. Kumpara nung kanina yung small intestine. Large intestine is a long tube-like organ. Kung kanina po 20 feet po yung haba ng ating pong small intestine, ito naman kapansin-pansin, malapad po siya, malaki po siya, pero po 5 pi lang po ang haba. Then this is connected from the small intestine at one end, nasa kabilang dulo po nito yung anus. No, kung saan po ay dito na po lalabas yung waste product, no, sa ating pong pamamagitan po ng ating digestive system. Okay. So mayroon pong 4 na bahagi po yung ating large intestine. We have the cecum, we have the colon, we have the rectum, and the anal canal. Ayan po. So ayan. Pero dito po sa ating illustration, tingnan po natin po mukhang may pagkakaiba po yung natin. Yung sa ating illustration po dito,
tatlo po ang bahagi po ng ating pong large intestine. Mayroon po tayong ascending colon, ibig sabihin po nun, paakyat po yan. Transverse colon, patawid po siya. And then we also have the descending colon, ito naman po ay yung pababa. Okay, at ang panghuli, sigmoid colon. Now, dito na side po ito. And then, of course, the rectum. So, kung titingnan po natin, ang ating pong pagkain na kinain ay aakyat po dito sa ating pong ascending and then tawid po siya kaya tinawag pong transverse and then it goes down. Now, we are about to eliminate the waste products somewhere here. Now, kung mapapansin po natin, tuloy-tuloy pa po yung digestive process po natin. From the stomach, may nangyayari pong digestion. Ganun din po sa small intestine, may nangyayari pa rin po hanggang dito po sa ating pong large intestine. No? Yan talagang hinahanap-hanapan niya yung mga ring nakalusot na mga nutrients na kailangan po ng ating katawan. Pero dito sa bahagi po ng large intestine, medyo na po no, dito na nabubuo no yung ating yung dumi po natin medyo naging solid na po siya. No, naging solid na po siya. Ayan po. Now, let's discuss about the yung accessory po natin na organ, no? Kasi kanina po, yun po yung major part po ng ating pong digestive system. Yung liver is a large organ in the abdomen that performs many important bodily functions. Kasama po dyan yung tinatawag na blood filtering. Ayan. So, ito po yung ating atay. Siya po yung sumasala, no? Ano pong sinasala po niya? Yung dugo natin. Fini-filter po niyan. Kasi alam nyo po, minsan pagka, lalo na yung mga kababayan natin na mahilig uminom, no? Hindi naman sila lasinggo, pero mahilig lang silang uminom, yun po. Lahat po ng iniinom na mga alak, dumadaan po yan dito kasi po sumasama po yan sa bloodstream. Pero ang ginagawa po ng ating liver, tinitiyak niya po na hindi po yung kakalat ng basta-basta lang, no? Kailangan niyang salain po yan upang sa gayon ay maiwasan po, ma-maintain yung tinatawag na integrity po ng ating pong yung dugo na dumadaan sa ating pong pangangatawan. Okay? It is also a gland because it makes chemicals. So gumagawa din po siya ng sarili niyang enzyme na kailangan po ng ating katawan. Ayan. So lahat ng dugo na dumadaan sa stomach, no, umaalis sa stomach at sa intestine ay dumadaan sa pamamagitan ng ating liver. Ayan po. So para siyang para siyang clearing house, no? Chine-check niya po, yan, sinasala niya po bago yan magsi-circulate back doon sa ating puso. Ayan. So ulitin po natin, yung function po ng liver ay siya yung nagbi-breakdown ng dugo, controls and balances or creates nutrients. Tumutulong po siya pag-create ng nutrients at pag-metabolize ng ating pong mga iniinom na mga gamot, no? Upang ito ay mas madali siyang gamitin. So yun pong processing po yan. Kaya po tulad ng sinasabi ng mga doktor, kaya alalay po tayo sa mga iniinom po natin, no? Sa mga yung sulan sinabi natin pagka umiinom ng mga alak, alalay lang po yun. Lalo tigit yung pagdating naman sa mga drugs, no, sa mga gamot na ating iniinom. Kaya kasi pag na-overwhelm po yung ating liver at ito yung nag-malfunction, yari na po yung ating katawan. No? Wala na pong taga-filter. So magkakaroon po ng magkaroon ng intoxication po. Tama ba 'yon? Mapupuno na po ng mga lason yung ating katawan, wala na mag-filter at eventually magkakasakit po tayo. Ayan. Ang sumunod naman ay gallbladder. Okay, ano po yung ating gallbladder? Ito po ay ang hugis po niya parang peras, no? It's a pear-shaped organ in the right side of the abdomen just beneath the liver. So andito po yan sa ilalim, no? Naka-embed po yan. So ito po yung ating gallbladder. Ano po yung gawain po ng gallbladder? Ito po ay isang uri po ng digestive enzyme. At hinahawakan niya po yung isang uri po ng enzyme sa ating gallbladder at ang tawag po niya ay bile or abdo at ito ay nire-release, binabalik niya or pinapadala niya doon sa ating small intestine. Okay? So, ayan, tulad sinabi po natin, ang enzyme ay tumutulong, is a type of a chemical na tumutulong sa i-digest yung pagkain kinakain natin upang sa gayon ay matransform ito into nutrients.
Ang sumunod naman ay ang pancreas. Okay, ito po ay uri po ng organ. At the same time, it's a gland. Glands are organs that produce and releases substances. So, kumikilos din po siya, nagpuproduce din po siya ng mga iba't ibang mga chemical substances sa ating katawan. So, dalawa po yung kanyang main function. No? Ang dalawang main function po ng ating pong pancreas ay yun po, nagpuproduce na enzyme na tumutulong sa digestion. Exocrine po ang tawag po nun. At saka yung isang tinatawag na endocrine, ito'y nagpapadala ng hormones no, na kinakailangan po upang makontrol po ang sugar na nasa ating dugo. Ayan. So napakahalaga po yung gawain po ng ating pong pancreas. Ito po yung ating pancreas. Makikita po natin nasa bandang baba ng konti ng ating pong tiyan. No? Also beneath the liver. So ito po yung pancreas na yan. Ayan. So in this illustration, makikita natin yung balik tanawin po natin yung dalawang bahagi po ng ating pong digestive system. We have the was mentioned earlier. We have the alimentary canal and the accessory digestive organs. No? So yung alimentary canal, tulad na banggit natin kanina, yung ating bibig, yung pharynx, esophagus, the stomach, the small intestine, and then moving downward to the large intestine and the anus. So ito po yung mga sulit na mga pagkain na dumadaan sa ating katawan at pinoprocess ng ating digestive system upang sa gayon ay mai-convert ito into nutrients na kailangan po ng ating katawan. And then tulad na banggit natin kanina, meron din po tayong mga accessory na bahagi po ng ating pong digestive system, which are the following. You have the liver, and then the gallbladder and the pancreas. The liver is the one that filters lahat po ng mga pagkain na kinakain po natin, lahat ng mga liquid na pumapasok sa ating katawan, pinifilter po 'yan, and then tumutulong po siya na na para ma-maintain po yung balance sa katawan po natin at ma-minimize po yung mga toxicity na sinasabi sa ating katawan. And then ang ating namang gallbladder ay reservoir, no? Ito imbakan po ng bile or ng apdo na kailangan po niyan. Another enzyme naman po yan para tumulong po sa digestive process. And of course yung lapay o the pancreas, which produces digestive enzyme na tumutulong din po sa mga chemical din po, no, na mga enzyme na tumutulong sa pagtimpla po ng pagkain ating kinakain. Ayan. So let's just discuss a little about ano po yung mga tinatawag po nating digestive disorders. So may mga kung ano yung karaniwan nating na-encounter na may mga problema natin sa ating tiyan, no, sa ating digestive system. Ang isang halimbawa po na problema po ay kadalasan nagkakaroon ng ibang kababayan natin ng tinatawag na acid reflux. Ano po ibig sabihin po noon? Yung asido na nasa ating sistema, sa ating digestive system ay bumabalik, no, umaakyat doon sa esophagus. Kaya yon yung sinasabi nating acid reflux. Instead na bumaba, bumabalik po siya, no? So yun po. Kaya at ang sumunod naman yung gastritis ay ibig sabihin po noon yung lining po sa ating tiyan ay namumula at nagsiswell, no? Ibig sabihin po, pag nagswell po siya, namamaga. Ayan, gastritis. And then, of course, constipation. No? Pagtitibi, I'm sorry. Ayan. Constipation is the inability to completely remove the bowels. So, hindi po yan, hindi po agad-agad na na-eliminate yung mga dumi, no? Na sa ating katawan, no? So, yan po yung mahalaga po, di ba? Tulad sinasabi natin, lahat po ng mga basura ng katawan dapat regularly yan na i-expel. Regularly yan natatanggal, no? Katulad ng hangin. Yung hangin po, pagka nagkaroon tayo ng carbon dioxide, dapat antimano, lumalabas na ilalabas po natin sa ating katawan. Ganon din po yung mga pagkain na nabubuo, no? Na transform na po, na-process na yung pagkain, and then natira na po yung dumi na po, no? Yung dumi na po yun. Kailangan ma-eliminate po yan. At on a regular basis. Hindi pwede po yung kung may time lang, no? Hindi pwede po yung paminsan-minsan lang. Dapat regular basis. So when you say regular basis, kung hangga't maaari araw-araw po, no, na ilalabas po 'yan. Otherwise,
ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na ano po, no, na sakit sa ating katawan. No? Kasi poison po yan eh. Pag hindi po yan na-eliminate na maayos, nagkakaroon po ng poisoning sa ating katawan. Ayun. So anong gagawin po natin? If you remember sa ating constipation, meron tayong passage stroke na ma-apply po natin. If you could take a look at in your manual, yung sa page 152, ay kasama po yan sa 8 mga conditions na minumungkahi ng DOH na magkakaroon po tayo ng massage manipulation. And one of those is yung effleurage, petrissage, and friction. Yeah. Ito na tayo po sa ano po yung mga tips, ano po yung mga suggestion ng mga health experts when it comes to maintaining a healthy system o healthy digestive system. Una sa lahat, kailangan natin kumain ng balanced diet, no? Pagkain po na balansyado. At kung maalaala ninyo yung ating food pyramid, ika nga, no? Kung maalala yung food pyramid, kailangan very minimal yung ating intake ng mga fatty substances, no? Ng mga oily substances. So mga ganun, no? At sa base po ng ating pong food pyramid, mas marami dapat mga gulay. Mas marami dapat yung mga fibrous na mga pagkain nating kinakain. Pangalawa, sabi na po rito sa pangalawang item na to, is we have to chew our food properly, thoroughly. Ibig sabihin po nun, we masticate our food properly. Dahan-dahan pong kumain na maayos, huwag tayong humabhab, lalo tigit huwag tayong magbukbang. No? Yung talagang para lang no? Hindi po tama po yun, yung ganun. Kailangan i-chew natin na maayos kasi po, tulad ng sinabi po natin, upang sa gayon ang ma-execute po yung dalawang uri ng ng digestion sa ating bibig. We have the mechanical and the chemical. No? Ito po yung enzyme na tumutulong para tunawin na yung mga pagkain na nasa bibig po natin. Stay hydrated, meaning to say you drink plenty of water, and then tulad no sabi natin pag yung fiber, no, pag sinabing fiber, yung mga gulay, yung mga prutas na may fiber component, no? Kasi ang fiber po tumutulong para linisin po yung ating colon. Ayan. At limitahan po natin yung pagkain po ng mga processed and fatty foods. No? Kaya yun, yung mga kababayan natin na hindi mahilig sa gulay at ang hilig po nila kumain ng humba, kumain ng mga lahat ng uri ng matataba, no? Kasi yun ang paniwala ng iba, you only live once, parang gano'n. Life is short, ika nga, no? Kailangan lahat ng masasarap kainin natin. Pero siyempre, pagka excessive naman yung ginagawa natin ng mga gano'n, yun, maapektuhan yung ating katawan at tulad ng naririnig natin madalas, nasa huli ang pagsisisi. Ayan. Maintain a healthy weight. Ayan. Paano ka magkakaroon ng healthy weight? Kailangan mo ng regular exercise. Ayan. And by the way, no, before we proceed, anong oras na ba tayo? It's almost 1 o'clock. Mayroon lang akong for a while lang. Ayan. Before we proceed, allow me to share with you one exercise na pwede nating gawin. Alam niyo ba kung anong exercise yon? Hindi niyo alam? Oh, okay. Buti pa ako alam ko. Gawin yung ganito yung mga daliri ninyo. Yun sa mga, ayan, nasa video ngayon. Ganito yung daliri niyo po. Paki-stand erect yung inyong mga daliri. And I'll share with you kung paano po yung isang morning exercise na pwede nyo gawin. Okay, follow after me. Dali ha. Para malaman ko kung sino yung nagpa-participate. Ayan. Oh, hindi ko nakikita yung iba. Sir, wala pong video sa akin. Wala pong video sa inyo. Sige, okay lang po. Yung mga may video lang po.
Okay, so ganito bang gawin nyo sa mga daliri nyo? Ano po? We'll do a little exercise. Tingnan natin kung sino magaling mag-exercise. Now, this is the morning exercise. Ika nga na iba. Okay? So, what do? You follow after me. Okay, tingnan natin kung if you are very good at yung very keen yung inyong observation. Okay, ready? Begin. Exercises. Exercises. How I love my exercises. Ayan. Yung iba naman pagdating sa dulo, hindi na malaman kung ano nang ayos ng mga daliri, di ba? Ulitin natin. Sabay-sabay tayo, ha? Sir Let's Benji, have this morning exercise. Yan, tingnan natin kung makukuha ni Daryl. No? Sir Benji, Daryl, hindi po saka si masyadong Andy. makita. Ay, hindi mo makita? Opo. Ganun, ganyan. Ba't nawawala yung aking screen? Sandali, ha? Ba't hindi nyo Wala makikita? pong video, sir. Hindi nyo ako... Walang video? Meron, sir, pero hindi po masyadong makita. Makita yung daliri, ganon. Ito, Opo. to. Kita nyo na to? Ayan, kita nyo yung daliri na to? Natatakpan po ng pangalan nyo. Ganon. Yes, sir. Pwede po pataas konti. Ganon. Yan. Yan po. Okay. Sige, ganyan. Yan, nakikita na, ha? Let's do it together. Sabay-sabay po tayo. Okay, yan. Ready ni si Annalie, oh. Ready, begin. Exercises. Exercises. How I love my exercises. Ayan, nahuli yung iba. Yung nakatayo na siya, yung iba pa nakayuko pa no? Okay. Sige. This is the exercise done by males. Ano naman po yung exercise done by females? Yan. Ano yon? Alam nyo ba yung exercise ng mga kababaihan? Sabi na, itong pandalaki yan. Sir, paano naman yung mga kababaihan? Meron din kayo exercise. Tingnan natin kung magagawa nyo rin po. Ganyan. Okay? Itagpo nyo po yung mga daliri. Kanina, hiwala yung daliri. Ngayon, tagpo nyo po siya. Okay? So, how do we do that? Gagano natin po and then paakyat po tayo. Okay? Tingnan natin Remember, before you start the exercise, buo po yan nakadikit po yan. When you end the exercise, same thing. Dapat po yan ganyan din po intact, no? Hindi po yan hindi po yan ang tawag nun? Hindi po yan nababaklas. Okay? So nakikita niyo po yung daliri ko? Doon nakikita mo to? Yes, sir. Okay na po. Okay, sige. Ready? Tingnan natin si Jacqueline talagang, taas mo ng konti, Jacqueline, hindi ko makita yung daliri. Yan. Ready? Begin. Exercises. Exercises. How I love my exercises. Ayan. Si Joyce, bakit nagkahiwala yung daliri mo? Ayan, buti pa si Donna. Buong-buo pa rin, no? Ganon. Oy. Sige, ulitin natin for the last time. Yan, sige, si Jackie, okay. Jackie tsaka si Jacqueline. Dalawa yung Jackie natin. Okay. Sige, ready ka na, Christian? Okay, sige. Ready? Begin. Exercises. Exercises. How I love my exercises. Ayan. Si Marites, di ko malaman kung ano yung ayos ng kanyang daliri. Sige, palakpakan po natin yung ating sarili. Very good, no? Very good, little children. Ayan. Okay, so, ayan, tulad ng sinabi natin kanina, mahalaga po yung exercise. Kaya lang, hindi po yung exercise ng ginawa po natin ngayon yung exercise yung talagang physical exercise, no? Na kailangan nating gawin every day. To be able to have a healthy lifestyle. Tuloy tayo po. Hindi ko madali. Hanapin ko muna yung slide. Nawala din yung slide natin na masyal. Okay.
Hello, ayan. So, maintain a healthy weight, avoid overeating, and eat smaller meals. Ayan. So, yun po yung mga payo ng mga experts. Kailangan natin, wag masyado yung sobrang kain, no? Sobrang, yung nga, balak na nga ng DOH, ipagbawal na po yung mukbang na yan, no? Kasi may mga namamatay na po yan. Alam nyo, minsan kasi, mga tao, para lang magkaroon ng content, gumagawa ng lahat ng uri ng mga kalukuhan. Do you agree with me? No? Para lang magkaroon ng content, no? Yung iba nga tumatalon pa nga kung saan-saan para lang magkaroon ng content kasi kung kakaiba yung ginagawa ng mga tao, maraming mga viewers. Pag maraming viewers, may maraming income. Tama ba 'yon? Hindi tama. Anyway, Yes po, sir. Tama po. Oo. Ibig sabihin po noon, kailangan pwede ka maging creative, gumawa ka ng mga content, pero you make sure na hindi kasisira na yung katawan. Yun. Nalala ko yung minsan, ito, side comment ko lang, na meron ako na encounter. I don't know if you have read or watched this content creator na during the pandemic, itong babae to siya na nagkaroon siya ng income. At I think meron siyang binibenta online. Ngayon, ang ginagawa niya, kasi one-man person siya, one-man business, lahat siya yung nagpa-process ng kanyang negosyo para lang may make sure niya na yung lahat ng order maibenta, things like that. Ang problema, ganito. Dahil sa dami ng order niya, dumami din yung pera, dumami yung kita. Unfortunately, dahil po sa gusto niya talagang yumaman mabilisan, kumita ng malaki, hindi niya na nakakain yung natural na pagkain na kinakain ng isang normal na tao. So ano po yung ginawa ng alin na to? Ang ginagawa po niya to save time, para tingin niya, kailangan mas importante yung pera sa kanya, kailangan niya yung kumita, kailangan ma-serve niya lahat ng order, lahat ng hinihingi ng client, hindi na siya kumakain ng pagkain, kaya ang ginagawa niya puro noodles, na lang, soft drink, yun yung iniinom niya madalas kasi wala nang time tumakbo sa kusina, magluto, mamalengke, ganon. Yun yung ginawa niya. Alam niyo po, there was a time after, mabilis lang, hindi po tumagal talaga ng ilang taon, ilang buwan lang po yung ganong lifestyle po niya. Yun po ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kasi po, yun nga, tulad na sabi po natin kanina, na overload yung kanyang kidney, no? Kasi puro mga nang kinakain niya, processed foods, puro maaalat, puro mamantikain, yung ganon. Wala siyang gulay, wala siyang fiber, wala siyang vegetables, wala siyang prutas, things like those. Kaya saan napunta yung kanyang kita, no? Ibinayad lang sa kanyang burol, no? Ibinayad niyo sa kanyang kabaong. Namatay siya na maaga. Sayang, bata pa naman. I think mga early 20s pa lang yun O late 20s or probably or early 30s. So gano'n. Kaya mahalaga po mga kapatid, kumain tayo ng maayos, no? Wag nating we should never take for granted yung mga pagkain na kinakain po natin, at lalo na yung iba sa atin na mahilig na kumain ng mga kung ano-ano. I remember when I was in Manila, and diyan pa tayo naka-base sa Manila po nung araw. At 'di ba, alam niyo po yung mga traffic na 'yan, 'di ba? Pagka grabing traffic sa EDSA. Ako, very unconscious ako nung araw. Kapag sobrang stress sa traffic, tinitiyak ko na makadaan ako sa pinakamalapit po na 7-Eleven. So, ayan po, talagang tumatabi ako niya. Pagka na malayuan pa lang, nakikita ko sa EDSA, yung 7-Eleven, tumatabi na ako niyan. Hahanap ako ng paraan para tumigil at mag-park. At alam nyo ano yung bibilhin ko po? Ang binibili ko pong comfort food ay ang Snickers. Alam niyo yung Snickers? S-N-I-C-K-E-R. No? Tsokolate po yan. Chocolate with nuts. Yan, chocolate with nuts. Ang sarap niyan, di ba? Ang sarap niyan. Okay. Yes po. Oo. Ang problema, si Mr. Eugenio, naano na ako, parang nahook na ako doon sa ganung pagkain, no? Kasi parang comfort food ko na yon. So dadan ako, gawa ko ng paraan, tapos pupunuin ko po ng Snickers yung aking compartment. Kaya kahit na ma-traffic, okay lang. Enjoy pa rin ako kasi kumakain ako ng chocolate. Alam niyo po, dumating yung araw na kung saan ay maya-maya napapansin ko na sa aking paa, nangangati na po. No? Nangangati na po sa aking paa.
only to find out tumaas yung aking sugar. Ayan. Nakakatakot po 'yon, no? Nakakatakot po 'yon. Kaya pasalamat ako sa Diyos kasi wala na ako sa Manila, wala nang traffic masyado. Nandito na ako sa Mindanao. Pero once in a while nasa Manila ako para mag-training, pero yung base ko kasi wala na sa ganung traffic na na-encounter nung araw, kaya dito na ako control ko na po yung sugar. Ayan, no? Ang panghuli na nandito sa ating list ay listen, second to the last by the way, listen to your body. Makinig po tayo sa ating katawan. Pagka naramdaman natin na medyo napapagod na po tayo, yun po yung mensahe ng katawan po natin. That means magpahinga. Yung ganun, kailangan po natin alagaan natin yung ating sarili. Kasi sabi nga po, health is wealth. Mahalaga po yung ating kalusugan. Okay? Anuhin mo yung kayamanan, ahin mo man yung mga bagay sa paligid mo, na mga material na bagay, kung sakitin ka naman, hindi mo siya mai-enjoy. Kaya kailangan po. At saka yung panghuli, kailangan nating i-manage yung stress. So lahat po ng tao sa mundong ito ay kailangan po natin ng stress. Do you agree with me? Kailangan natin ng stress. Hello? Yes po. Kailangan natin ng stress. What we do not need are overstress. No? Maging overstress. Yan po yung hindi natin kailangan. So ibig sabihin po noon, labis-labis na pong stress. Yan. We need stress because it keeps us moving. Tama po ba? Kaya kailangan natin kumilos kasi kung sa umaga, paggising mo, wala kang stress, hindi ka babangon, hindi ka na kikilos, hindi ka na maliligo kasi walang stress eh. Tama po ba? Okay? So, kailangan lang po balance, no? Kaya dito po sa panghuli, number 10, ng ating pong tips for a healthy lifestyle, kailangan po ibabalanse po natin yung stress. At sa tingin ko po, sa aking personal na karanasan, ang isang bagay na nakakatulong para maiwasan po natin yung labis-labis na stress, alam nyo kung ano po yon? Pagkakaroon ng tinatawag na quiet time. Yan. To have a quiet time with the Lord. Yung panahon po ng pananahimik, panahon po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayun po, yan po sa tingin ko po ang pinakamagandang kaparaanan upang maiwasan po natin ang labis-labis na stress na maaari pong ikakapinsala ng ating katawan. Ayun po. So that ends our discussion for today about the digestive system. Do you have any questions so far? Meron ba kayong katanungan or clarification? Yes. Joyce, go ahead. Hello sir, ma-ask ko lang po sana kung totoo ba yun na kapag kumain ka daw ng instant noodles o mga noodles ba sir, yung niluluto lang mabilisan, 1 week pa daw yun pa matunaw. Mayroon po Totoo ako, po ba yun sir? I'm not an expert on noodles, pero yun na meron ako nahagip na ganung information na kasi po yung noodles, nilalagyan daw po nila ng chemical. Yung chemical po yan para hindi po magdikit-dikit. No? I do not know how accurate yung information na yon. Yung chemical na ginagamit at yung chemical po na yun, hindi ako nagkakamali, formalin. Formalin daw po yon. Kaya hindi po nagkadikit-dikit. Kasi kung magkadikit-dikit, hindi tayo magkakaroon ng noodles. Ayan. So I think kung formalin po yung chemical na ginagamit po nila, totoo yun, no? Hindi po mapaprocess agad yan. Yan yung ginagamit pang imbalsa mo, di ba? Kaya nga ang tao, pwedeng hindi maagnas ng 2 linggo. Punuin mo ng formalin yung katawan na yan. No? Yung mga patay na katawan. Kaya I think it holds true yung sinasabi mo kanina. No? Kaya tulad sinabi ko, hindi po ako expert on that. Pero yung tulad sinabi po natin, hindi po advisable kumain po ng noodles, lalo na kung yung mga processed na mga noodles, yung mga nasa pakete na yan. No? At ako admittedly, pagka minsan kasi, pagka talagang labis ng gutom ko, yun, pagka mayroon kang makitang noodles, nakakain mo yun. Wala kang choice kailangan mo kumain. Kaya lang, tulad ng sinasabi natin, iwasan po natin hanggat maaari. Ayan po. So, the best way is to make yourself accessible. Ako, dito sa amin sa Jensen, mahilig po ako magtanim. No? Nagtatanim po ako ng mga bulaklak, yung mga ganon. At
Sa isang gilid naman po, nagtatanim din ako ng gulay. Ayan. Sa ngayon, meron po akong kamote leaves, and then minsan sinasabayan ko po ng alugbate. At sa paligid naman po, rito sa amin, malakas pong madaling tumubo po yung mga ano po, yung saluyot. Alam niyo ba saluyot, no? Sa Japan po ako, talagang ano po yan, mahal ang saluyot sa Japan. Ngayon, napansin ko po sa Japan, matatagpon po yung saluyot, binebenta po nila sa mga convenience stores. Ayan, hindi ko lang mabasa pero lagi sinasabi ng Japanese friend ko na mga yun po yung galing sa Pilipinas na gulay at yun yung tinatawag nating saluyot. Ayan. Sige, Jeanette, you have anything to ask? You're raising your hand. Jeanette, go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ask ko lang po, paano kung na-remove na po yung yung gallbladder? Ano po magiging epekto nun sa digestive system natin? Ano po ang epekto ng gallbladder kung naalis? Opo, yung na-remove na siya. Hindi ko po alam kung naaalis po yan eh. Wala akong idea. Yes po. Yung kidney, yun yung naalis. Yung gallbladder, yung abdo, hindi ko po kung naalis po yung abdo na yan. Kasi ang... Natatanggal, sir. Ano po? Naalis po, sir. Naalis Opo, po yung ba? ko po, sir, inalis yung gallbladder kasi po, yung sa too much stones, meron pong, nagpuno na po siya ng stones. Okay. Umabot na nga dun sa stage na medyo nag-yellowy siya. Okay. Sige po. Pero sabi po natin, di ba, napuputos yun ng enzyme na kailangan po sa digestive process. So, kasi, siguro hindi ko masyado, it never, stuck into my mind na naalis po siya. Kasi ang alam ko, naalis yung mga kidney, yung mga gano'n. Avoid fatty foods na lang po, sir, pag wala nang Ano yung Eric? Ano po, ano na yan, Sir avoid Eric? na fatty foods kasi yung gallbladder natin, sir, parang one of the function of it talaga yung mga matataba po, sir. Yun po yung tumutubo. Para sa fatty foods, no? Doon matatanggal siya, should avoid na lang eating yung mga fatty foods talaga kasi talagang mahihirapan na yung kanyang liver to digest the Yes. Okay. So, liver naman ang magkakaroon ng Yeah. Kasi instead na dalawa digestion, nabawasan. Alam ko, liver. Yun ang main function po ng liver. So, thank you, Eric. anything naman na di ba, tulad sinasabi natin sa food pyramid po natin, talagang malinggit, pinakamaliit po yung element po ng fatty substances or fatty foods, pati yung mga maaalat, no? Yun po maliit po na element na yun. So, going back to your question, Jeanette, I really cannot say, I do not know kung paano ko sagutin on that, no? Pero yan nga tulad mo sinasabi natin, to the best way to avoid having these diseases is to maintain a healthy diet. Ayun po. Thank you, sir. Okay, salamat, Jeanette. Anything else before we end? Yes, sir. Sir, question. Ano po yung nag-guard dun sa ating trachea para hindi pumasok yung food? Di ba? Kasi parang magkasabay po yung larynx natin tsaka yung So, is it possible na baka mamaya pumasok yung pagkain doon sa airway natin? Di ba? Masama din yun, sir. Ng hangin saka ng pagkain, meron po yung sarili po siyang daluyan po. At tulad ng sinasabi natin kanina, pagka merong abnormal na, halimbawa, nagkaroon po na yung choke tayo, di ba? Hindi po penetrate, tuloy yung tanong mo kanina, hindi po nakapadiretso po yung pagkain na yun, nagkukos po ng choking. Yun po, hindi tayo makahinga, no? Pagka ganun po, 'di ba? Alam niyo po yung ginagawa ng mga emergency technicians, yung Heimlich maneuver, yung ginaganon dito para i-push yung hangin palabas. Pag push ng hangin, yung pagkain na nag-choke sa ating pong larynx ay lalabas. Ayun po 'yon. But the mechanism is by itself, man siya, no? Yung pagkagawa po ng Diyos ng ating pong daluyan po ng pagkatahangin, is maayos naman po yan. Tagang built-in naman yan na nakakadalo yan na maayos. Na kinakain natin, hindi po na properly masticated. Hindi po nanguya na maayos. Or minsan kumakain tayo ng mga buto. No? Yung iba sa atin, may hilig yung buto ng santol. So, si Jackie, may sinabi siya, when diaphragm contracts, it helps you breathe. Kanina pa pala to. Wala na ibang tanong. Sige po. So maraming salamat. That will be all for today. Thank you so much. And tomorrow, ang ating discussion tomorrow is malapit na tayo matapos sa anatomy and physiology po natin. Tulad sinabi ko sa inyo, hindi po nakakatakot po yung topic na to.
Very interesting po. Kaya po, medyo mabibitin pa po yung iba sa atin kasi kung aralan natin maigi, marami pang very interesting na mga bagay na maaari nating mapag-aralan, no, sa patungkol dito sa ating sistema ng ating pangangatawan. Okay, so that will be all for today. Thank you so much. God bless. Arigato gozaimasu. Bye for now. Thank you po, sir. Bye-bye po. God Bye, bless sir. po. Thank you po. Bye God bless. po. Salamat Bye. po.